ma, tabangin ko sa akong module. Ay nak, mag-deliver para ba ko aning mga inutaw? Ato lang sa imong ati patudlo ha? Basi nakahinumdom pa siya ni Ana ang leksyon. Dili ako musugot nga mapakgang ang pagtuon sa atong kabataan. Bisan ubos kita sa pandemya karon, dawata kining gasa sa edukasyon, kinasing-kasing nga halad gikan ning inyong pamunuan. Gidalit kaninyo ni Mayor Edgardo Labella, Vice Mayor Michael Lopez Rama, ang Chairman sa Committee on Education sa atong konseho, Department of Education, Cebu City Division, Cebu City Local School Board ug Home Radio 106.7, kining Cebu City Educational Laboratory on Radio o Ed Radio. Ed Radio, atong dalit aron mas musayong ang pagkat-on sa atong mga tinunan gamit ang learning modules pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga paboritong teacher broadcasters sa kahanginan. Tune in na sa 106.7 kay matod ni Mayor, ang pagkat-on kinahanglan magpadayon. Luka, anak, andaman ang imuhang module. Ug maminaw ta sa Ed Radio, kay magsugod na ang imuhang klase. Yes pa! Andan ako! Kamong classmates, ready na pa mo sa to ang klase karon? Maminaw ba tawag tarong ni teacher ha? Teacher! Andan na mi! Tayo natuklasin, kaalaman ay pagyamanin, ekonomiya, geografiya at ang kasaysayan natin. Paaralang panghimpapawid, pakinggan at inyong suriin. Ako ang inyong makakasama, ang inyong Ginoong Warren. Magandang araw sa mga ginigilyo naming mga tagapakinig, lalo na sa mga mag-aral sa ika-6 na baitang. Samahan ninyo akong tuklasin at talakayin ang tungkol sa ekonomiya, geografiya at kasaysayan. Kasama ang inyong Ginoong Warren A. Bihag mula sa Cambinocot Elementary School, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan. Tuwing Martes ng umaga, dito lang sa ating paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Busugin ang inyong isipan at linangin ang kaalaman. Dito lang sa Ed Radio. Magandang araw mga bata. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Welcome sa ating ika-5 linggo sa Quarter 1. Dito sa ating bagong taong panuntunan. Dito sa ating programa sa radyo. Alam kong excited na kayong makinig at matuto sa ating aralin ngayon. Siguruhin ninyong kayo ngayon nasa isang komportableng lugar na maayos na nakakapakinig ng ating broadcast. Dapat ay maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos ninyong mauunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ayos!
isa na namang aralin ang ating natapos. Ngayon ay tunghayan natin ang isang bagong aralin. Sa araling ating tatalakayin ngayon ay inaasahan na una, inyong naisa-isa ang mga pangyayari na nagbunsod sa deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas. Pangalawa, inyong nasusuri ang mga implikasyon ng mga naunang pag-aalsa sa kasarinlan ng Pilipinas. At ang pangatlo ay inyong natutukoy ang mga kaganapan bago na ideklara ang kasarinlan ng Pilipinas sa implikasyon ng mga naunang pag-aalsa at ang kasarinlan ng mga Pilipino. Ngayon sa ating gagawing pag-aaral ay kinakailangan ninyong kunin ang inyong mga self-learning modules para masundan ninyo ang aralin na ating tatalakayin sa mga oras na ito. Ito ay ang unang aralin na nasa Module 5 na ang pamagat ay ang implikasyon ng mga naunang pag-aalsa at ang kasarinlan ng mga Pilipino. Pero bago natin tatalakayin ang bagong aralin, ay atin munang balikan ang mga nakaraang aralin na ating natalakay. Natalakay sa nakaraang aralin na tunay na malaki ang ginampanang papel ng mga kababaihan noong panahon ng himagsikan. Ipinakita nila ang labis na pagmamahal at malasakit sa pagkamit ng kalayaan ng bansa. Sa kasalukuyan, naging mabuting ehemplo ang kabayanihan ang mga kababaihang tulad nina Melchora Aquino, Gregoria de Jesus, Trinidad Tecson, Teresa Magbanwa, Josefa Rizal, Agida Kahabagan at iba pa. Ipinapakita at ipinakilala sa nakaraang aralin ang mga naging gampanin ng mga kababaihan noon para sa kalayaan at pribilehiyo na ating tinatamasa ngayon. Maging sa ating panahon ngayon ay hindi lang ang mga lalaki ang mayroong napakahalagang gampanin sa ating komunidad, sa ating bansa at maging sa buong mundo. Mayroon ng pantay-pantay na karapatan at pribilehiyo ang mga kababaihan at kalalakihan. Maging sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ay mayroong pwersa ng kababaihan na naglalayong mapasulong ang kalidad ng estado ng ating pamumuhay sa pamamahala ng nasasakupan, sa mabibigat na gawain, sa pagtuturo ng mga makabagong kaalaman at kahit saan man ay kaya na ng mga kababaihan. Mayroon akong tanong sa inyo mga bata. Bilang isang mag-aaral, paano natin maipapakita at maipamamalas ang ating pagrespeto at pagpapahalaga sa mga kababaihan? Alright, napakagandang sagot. Ngayon ay dumako na tayo sa pahina 3 at ating gawin ang gawain sa balikan. Tingnan natin kung talagang naaalala pa ninyo ang ating unang aralin na ating natalakay. Ito ang panuto. Tukuyin kung sino ang tinutukoy sa bawat bilang.
Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno o sa inyong answer sheets. Unang katanungan. Siya ang tinaguriang ina ng katipunan. Pangalawang katanungan. Siya ay kilala sa tawag na ina ng biak na bato. Pangatlo. Siya ang may bahay ni Andres Bonifacio na tinaguriang Lakambini ng Katipunan. Pang-apat, siya ay isang natatanging babaeng general na magiting na nakipaglaban. At panglima, siya ay isang babaeng Caviteño na maagang nasawi dahil sa kanyang pakikipaglaban. Alright, ngayon ay atin nang sasagutan agad ang gawain na ito para malaman natin kung talagang mayroon kayong naaalala sa ating ginawang talakayan noong nakaraang linggo. Ang sagot sa unang katanungan, ina ng katipunan ay si Melchora Aquino. Pangalawa, ina ng biak na bato. Ang sagot, Trinidad Tecson. Pangatlo, ang may bahay ni Andres Bonifacio na tinaguriang Lakambini ng Katipunan. Ang sagot, Gregoria de Jesus. Pang-apat, siya ay isang natatanging babaeng general na magiting na nakipaglaban. Siya ay si Gabriela Silang. At panglima, siya ay isang babaeng Caviteño na maagang nasawi dahil sa kanyang pakikipaglaban. Siya ay si Gregoria Montoya. Alright, nakakuha ba kayo ng perfect score? Kung gayon, magaling, magaling. Bueno, sa oras na ito ay susubukin muna natin ang inyong kaalaman tungkol sa aralin na ating tatalakayin ngayon. Kaya, dumako na tayo sa pahina 3 at pahina 4 at sagutin natin ng sabay ang gawain sa subukin. Ito ang panuto. Basahin ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno o maging sa inyong answer sheets. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para masagutan ang bawat katanungan. Una, ang sumulat ng liriko o titik ng pambansang awit ng Pilipinas. Letter A. Siya ba ay si Juan de la Cruz? Letter B. Si Julian Felipe. Letter C. Jose Palma. O letter D. Si Jose Rizal. Piliin ninyo ang tamang sagot. Pangalawang katanungan. Ang kalayaan ng Pilipinas ay ipinahayag noong patlang. Anong petsa ito? Letter A. Ika-1 ng Hunyo sa taong 1898. Letter B. Ika-10 ng Hunyo sa taong 1898. Letter C. Ika-12 ng Hunyo sa taong 1898. O letter D. Ika-12 ng Hunyo sa taong 1989. Piliin ang tamang sagot. Pangatlong katanungan. Ang tumutol sa pagpapahayag ni Aguinaldo
sa kalayaan ng Pilipinas? Letter A, si Andres Bonifacio? Letter B, si Apolinario Mabini ba? O si letter C, na si Jose Rizal? O si letter D, si Mariano Ponce? Pang-apat na katanungan. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay pinamagatang patlang. Ano ito? Letter A, ako ay Pilipino. Letter B, lupang hinirang. Letter C, Pilipinas kung mahal. O letter D, sa ugoy ng duyan. Piliin ang tamang sagot. Panglima, ang lumikha ng musika sa pambansang awit ay si Patlang. Sino ito? Letter A, Juan de la Cruz. Letter B, Julian Felipe. Letter C, Jose Palma. O letter D, Jose Rizal. Piliin ang tamang sagot. Pang-anim na katanungan. Ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas sa patlang. Saang dako kaya ito? A, Baler, Quezon. Letter B, Kawit, Cavite. Letter C, Tansa, Cavite. O letter D, Tondo, Manila. Piliin ang tamang sagot. Pang-pitong katanungan. Ang tugtog ng lupang hinirang ay tinawag na patlang. A, Marcha Nacional. Letter B, Marcha Nacional Filipina. Letter C, Marso Nacional Pilipino. O letter D, Marcha ng Kamatayan. Piliin ang tamang sagot. Pangwalong katanungan. Idiniklara ang puwersa ng mga rebolusyong Pilipino mula sa pamumuno ni Patlang. Sino ang namuno? Sa panahong ito, letter A, Emilio Aguinaldo. Letter B, Emilio Jacinto. Letter C, Jose Rizal. O letter D, Julian Felipe. Piliin ang tamang sagot. Pangsiyam na katanungan. Ilan ang kasama ni Marcela Agoncillo sa paggawa ng bandila ng Pilipinas? Letter A, isa. Letter B, dalawa. Letter C, tatlo. O letter D, apat. Pang-sampung katanungan. Ang watawat ng Pilipinas ay sumisimbolo sa patlang. Letter A, bansa. Letter B, barangay. O letter C, bayan. O letter D, pamayanan. Piliin ang tamang sagot. Okay, alam kong inyo nang natapos na sagutan ang gawain na ito. Sana ay nasagutan ninyo ng tama ang mga katanungang aming inihanda. Pamilyar ba sa inyo ang mga naging katanungan? Kung hindi, ay atin itong matatalakay sa ating gagawing pag-aaral.
Sa oras na ito ay dadako tayo sa pahina 3. Buksan ang inyong mga module para masabayan ninyo ang ating talakayan ngayon. Bilang isang Pilipino, nararapat lamang na alam mo ang mga pangyayari sa nakaraan upang maintindihan ang kasalukuyan. Ngayon ay ating tatalakayin at isa puso ang mga sumusunod bilang paghahanda sa ating aralin ngayon. Alam niyo ba na ang kasarinlan ng Pilipinas ay idiniklara noong 12 ng Hunyo sa taong 1898 sa Cavite el Viejo o Kawit Cavite na ngayon. Idiniklara ng puwersa ng mga tribulusyong Pilipino mula sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo ang kapangyarihan at kasarinlan ng mga isla ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Mula sa nailathala ng Ako ay Pilipino o Ako ay Pilipino.edu ay noong June 12, 2019 sa kanilang pahayagan na may pamagat na baliktanaw sa unang araw ng kalayaan na ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas ay isinagawa sa pamamagitan ng paghahayag sa gitna ng pulutong ng mga tao noong 12 ng Hunyo sa taong 1898 sa pagitan ng alas 4 o alas 5 ng hapon. Ginanap ang makasaysayang kaganapan sa ancestral na tahanan ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa Cavite el Viejo na ngayon ay Kawit Cavite na. 30 kilometro sa katinmugan ng Maynila. Isa sa naging tampok na pangyayari ay ang paglaladlad sa pambansang watawat ng Pilipinas na ginawa sa Hong Kong ni na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Hirbosa at ang pagtatanghal ng Marcha Filipina Magdalo, ang tinaguriang pambansang awit ng Pilipinas na ngayon ay naging Lupang Hinirang na isinulat ni Julian Felipe at tinugtog ng San Francisco de Malabon Marching Band. Pinangunahan ni Emilio Aguinaldo ang formal na proklamasyon ng Araw ng Kalayaan sa Kawit Cavite noong 12 ng Hunyo sa taong 1898. 78 tao ang lumagda sa naturang proklamasyon, kabilang na ang isang opisyal na Amerikano na si L.M. Johnson. Bawat taon ay ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas o Proclamation of the Philippine Independence tuwing 12 ng Hunyo. Sa taong ito ay ipinagdiriwang natin ang ika-123 taon o 123 years sa taong 2021. Naging isang national holiday ang nasabing petsa bilang pag-obserba sa pagdiriwang ng Independence Day. Naging bahagi ba kayo sa mga pagdiriwang na ginawa at maging sa mga nakaraang taon? Kung oo, ano ang naging bahagi ninyo sa nasabing pagdiriwang? Wow! Napakagandang karanasan naman yan. Alam niyo ba na ang ating pambansang awit o ang pambansang awit ng Pilipinas? Ano ito? Tama,
Ito ay ang lupang hinirang. Paano ba dapat at tamang paraan ng pagkanta ng ating pambansang awit? Base sa aking pangangalap, ay isinaad ni Tomas U. Santos noong ika-6 ng Mayo sa taong 2010 na isang pahayagan sa The Varsitarian, the official student publication of the University of Santo Tomas, na ito ang nakasaad. Nakasaad kasi sa seksyon 37 ng Republic Act number 8491 o 1998 Flag and Heraldic Code of the Philippines na rendition of the national anthem, whether played or sung, shall be in accordance with the musical arrangement and composition of Julian Felipe. Ang liriko ng kanta ay Halaw sa Tulang Pilipinas ni Jose Palma. Isinasaad dito na hindi dapat baguhin ang estilo ng pagkanta ng ating pambansang awit. Ating pakinggan ngayon ang ating pambansang awit, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Lumalang araw ng walhaging pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? Napakagandang awitin mula sa puso ang ating pambansang awit. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang ating talakayan. Kahit hindi pa nasusupil ang mga Espanyol sa ibang panig ng bansa, ipinag-utos na ni Aguinaldo na ipahayag na ang kalayaan ng Pilipinas sa kabila ng pagtutol ni Apolinario Mabini noong ika-12 ng Hunyo sa taong 1898. Ito ay naganap sa Kawit, Cavite. Sa pagkakataong ito, itinaas ang pambansang bandila ng Pilipinas na ginawa nina Marcela Agoncillo, kasama sina Lorenza Agoncillo at Josefina Herbosa Natividad. Itinataas ito habang tinutugtog ang Marcha Nacional Filipina. Nag-uumapaw sa galak ang mga Pilipino sa araw na iyon. Ang Marcha Nacional Filipina ay tugtoging pambansa na nilikha ni Julian Felipe. Nilapatan ito ng titik ni Jose Palma. Ito ay tinatawag na Lupang Hinirang ngayon. Alright, sa pahina 8 at 9 ay atin nang sasagutin ang gawain sa pagyamanin at isagawa. Dumako muna tayo sa pagyamanin. Ito ang panuto. Pagtambalin ang mga kaisipan na makikita sa hanay A at hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno o sa inyong answer sheets. Ito ang inyong mga pagpipilian
mula sa Hanay B. Letter A. Lumikha ng pambansang awit. Letter B. Isa sa mga gumawa ng pambansang bandila. Letter C. Lugar kung saan ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Letter D. Petsa ng pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas. At letter E. Pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas. Iyon ang inyong mga pagpipilian na nasa Hanay B. Unang katanungan na nasa Hanay A. Ika-12 ng Hunyo, taong 1898. Pangalawa, Kawit, Cavite. Pangatlo, Marcela Agoncillo. Pang-apat, Lupang Hinirang. At pang-lima, Julian Felipe. Alright, ngayon ay atin ang itatama ang ating ginawang gawain. Ito ang mga sagot. Sa unang bilang, Hunyo 12, taong 1898. Ito ay ang letter D, petsa ng pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas. Number 2, Kawit, Cavite. Lugar kung saan ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Letter B. Pangatlo, Marcela Agoncillo. Sino ito? Ang sagot ay letter B, isa sa mga gumawa ng pambansang bandila. Number 4, Lupang Hinirang. Ang sagot ay letter E, pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas. At panglima, Julian Felipe. Siya ay ang lumikha ng pambansang awit. Ayan ang mga sagot. Ngayon ay dumako muna tayo sa gawain sa isagawa. Ito naman ang panuto. Bilang isang Pilipino, nararapat lamang na alam mo ang liriko ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang. Ngayon, punan nyo ng tamang salita para mabuo ang awit. Kopyahin at gawin sa kwaderno o sa inyong answer sheets. Maaari na kayong magsimula sa inyong pagsagot. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para inyong masagutan ang gawain na ito.
Okay, alam kong tapos na kayong sumagot. Kaya atin nang itatama at sasagutan ang gawain na ito. Ito ang mga sagot sa ating gawain. Una, ang sagot ay magiliw. Pangalawa, hinirang. Pangatlo, manlulupig. Pang-apat, dagat. Panglima, bughaw. Pang-anim, tula. Pang-pito, watawat. Pang-walo, bituin. Pang-siyam, lupa. At pang-sampo, mamatay. Alright, nabuo niyo ba ang ating pambansang awit? Kung gayon, inyo talagang napapahalagahan ang ating pambansang awit. Kaya, bigyan ng masigabong palakpakan ang ating sarili. Bago tayo pumunta sa gawain sa tayahin, ay atin munang pakinggan ng mabuti at huwag kalimutan ang mga dapat nating isaisip. Ito, idiniklara ng mga Pilipinong revolusyonaryo sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo ang kapangyarihan at kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanyol. Matapos ang pagpapahayag ng kasarinlan mula sa Espanya noong 12 ng Hunyo sa taong 1898, nagkaroon ng pagbabago sa pamahalaan mula sa pamahalaang diktatorya tungo sa pamahalaang revolusyonaryo. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, ay dumako na tayo sa pahina 8 para sagutin ninyo ang mga katanungan sa gawain na tayahin. Ngayon ay kunin nyo na mula sa inyong kits ang inyong answer sheets o ang inyong mga kwaderno. Punan nyo ang mga puwang na kinakailangan. Huwag kalimutang isulat ang inyong pangalan, seksyon, at petsa ngayong araw. Huwag ding kalimutang isulat ang bilang ng aralin kung para saan ang maigsing pagsusulit na ito. Aralin bilang 5 ang inyong isulat. Yan, tama yan. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para inyong masagutan ang bawat katanungan na aming inihanda. Ito ang panuto. Isulat sa inyong kwaderno o sa inyong answer sheets ang titik ng tamang sagot. Unang katanungan. Kailan ang petsa ng kalayaan ng Pilipinas? Letter A, ika-1 ng Hunyo sa taong 1898. Letter B, ika-10 ng Hunyo sa taong 1898. Letter C, ika-12 ng Hunyo sa taong 1898. O letter D, ika-12 ng Hunyo sa taong 1899. Pangalawang katanungan. Ano ang pamagat ng ating pambansang awit? Letter A, ako ay Pilipino. Letter B, lupang hinirang. Letter C, Pilipinas kong mahal. O letter D, sa ugoy ng duyan. Piliin ang tamang sagot. Pangatlong katanungan.
Sino ang lumikha ng liriko ng pambansang awit ng Pilipinas? Letter A, Juan de la Cruz. Letter B, Julian Felipe. Letter C, Jose Palma. O letter D, Jose Rizal. Piliin ang tamang sagot. Pang-apat na katanungan. Saan ipinahayag ang kalayaan ng ating bansa o ng Pilipinas? Letter A, sa Baler, Quezon. Letter B, Kawit, Cavite. Letter C, Tansa, Cavite. O letter D, Tondo, Manila. Piliing mabuti ang tamang sagot. Pang-5. Ano ang tawag sa tugtog ng lupang hinirang? Letter A, Marcha Nacional. Letter B, Marcha Nacional Filipina. Letter C, Marso Nacional Filipino. O letter D, Marcha ng Kalayaan. Piliin ang tamang sagot. Pang-6. Sino ang gumawa ng tugtog ng pambansang awit ng Pilipinas? A, Juan de la Cruz. Letter B, Julian Felipe. O letter C, Jose Palma. O letter D, Jose Rizal. Piliin ang tamang sagot. Pang-7 katanungan. Sino ang namuno sa puwersa ng mga Rebolusyong Pilipino? Letter A, Emilio Aguinaldo. Letter B, Emilio Jacinto. Letter C, Jose Rizal. O letter D, Julian Felipe. Piliin ang tamang sagot. Pang-8 katanungan. Ilan ang kasama ni Marcela Agoncillo sa paggawa ng bandila ng ating bansa o ng bansang Pilipinas? Letter A, 1. Letter B, 2. Letter C, 3. O letter D, 4. Piliin ang tamang sagot. Pang-9 na katanungan. Paano mo ba maipapakita ang inyong paggalang sa watawat? Habang itinutugtog ang pambansang awit. Letter A, makipaglaro sa iyong katabi. Letter B, mag-Facebook at maglaro ng ML. Letter C, magpatuloy sa paglalakad. O letter D, tumayo ng matuwid at kumanta ng maayos. Panghuling katanungan. Pang-10. Sino ang tumutol sa pagpapahayag ni Aguinaldo ng kalayaan ng Pilipinas? Letter A, Andres Bonifacio. Letter B, Apolinario Mabini. Letter C, Jose Rizal. O letter D, Mariano Ponce. Piliin ang tamang sagot.
Alright. Alam kong tapos na ninyong sagutan ang ginawang gawain natin sa tayahin. Sana'y nakakuha kayo ng perfect score sa gawain na ito. Magaling at natapos na ninyo ng maayos ang gawain sa tayahin. Diba? Mas naging madali ang inyong pagsagot bunga sa ating ginawang talakayan. Sana ay mayroon kayong natutunan sa ating ginawang talakayan ngayong araw na ito. Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing Martes ng umaga. Hanggang sa muli, ako si Ginoong Warren A. Bihag, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti at busugin ang inyong mga isipan para mapaghandaan ang maganda at masaganang kinabukasan. Tuklasin at suriin ang mga kaganapan sa ating lipunan. Dito lang sa Ed Radio. Paalam! Luca, anak, kamusta? Humana ba inyo ang klase? Oo pa. Daghan na po niyo mga bagong nakatunan karon. Di ba, classmates? Wow, very good. Classmates, magkuyog biya gihapon ta sa sunod na tuong klase, ha? See you! Mao kadto ang atong kinasing-kasing nga halad alang sa atong mga tinunan aron ang pagkat-on magpadayon bisan pa man sa mga kabag-uhan nga resulta sa pandemya. Dalit kaninyo sa Cebu City Government Local School Board, Cebu City Council, Department of Education, Cebu City Division ug sa Home Radio 106.7. Atangi ang sunod nga klase sa kahanginan. Hangtod sa sunod higayon, ayaw si Piata sa pagpaminaw sa Ed Radio tungod kay ang pagkat-on kinahanglan magpadayon.